Dahil sa testimonya ng may-ari ng convenience store at security camera ng tindahan ay napatunayan ni Zeki at Matias na nasa binyan si Rivera ng araw na namatay si Michael. Pagkatapos suriin ang mga ebidensya ng umagang iyon ay pinaboran sila ng West at tumangging mapiyansahan si Rivera. Bukod doon, nang ihatid ng laboratorio ang resulta ng findings sa may nakuhang DNA ng buhok ni Michael sa jacket ng pagmamayari ni Rivera. Nakontento na si Zeki na makukuha ni Rivera ang nararapat lang dito. Makakabalik na siya sa Real, pero nagkaroon ng mechanical problem ang eroplano. Isang paraan lang ang alam niya para huwag mangyari iyon. Nilabas niya ang kanyang cellphone at nagdial. Hello? Lumunok muna siya bago magsalita. Dad, si Zeki to. May patlang muna bago sumagot ang nasa kabilang linya. Yes, iho. Huminga ng malalim si Zeki. Wala pa siyang hiningin na anuman mula sa kanyang ama, pero gagawin niya iyon ngayon. May pabor akong hihingin sa inyo. Salamat sa pag-aalaga sa kanya, Miss Sheila, sabi ni Bradford. Habang pinapasa ni Sheila si Sunny sa lalaki ng sumusunod na araw sa QCC headquarters. Hindi mo ko kailangang pasalamatan, Mr. Brad. Naging masaya ko sa nakaraang linggo na ilang sa poder ni Sunny. Ang sabi ni Sheila habang pinipilit na pinipigilan sa pagpatak ang mga luha. Nakaimpake na ang mga gamit niya at kukunin na lang. Binayaran mo ang lahat ng iyon at kinakailangan mo ang lahat ng items. Sige, I'll make arrangements to drop by your place sometime later if it's okay with you. Oo, okay lang. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga do's and don'ts para sa bata habang may bikig ang lalamunan dahil sa emosyon. Alam kong aalagaan mo siya ng mabuti, Mr. Brad. Ngumiti ito. You love her. Nakikita ko yon sa mga mata mo kapag tumitingin ka sa kanya. At please, Brad, na lang ang itawag mo sa akin. Tatay ko si Mr. Prieto. May kirot na gumihit sa puso ni Sheila nang maalala ang ganong komento ni Zeki. Namimiss na talaga niya ang binata. Alam niyang hindi siya naging fair kay Zeki nang tumawag ito upang ipaliwanag na maantala ang pag-uwi nito sa Real. Nasatabik na akong maging parte ng pamilya namin ni Sunny. Si Sunny, natitiyak kong iyon ang gusto ni Michael. Mahal ko ang kapatid ko at lahat kami ay sinubukang mag-reach out para tulungan siya. Masarap pakinggan na nagbabagong buhay siya. Hindi fair na tinapos ni Miguel Rivera ang buhay niya ng ganoon na lang. Iyon ang dahilan kung bakit nanatili si Zeki sa Baguio ng 2 araw pa, ang sabi ni Brad. Pinilit ng abogado ni Rivera na ma-dismiss ang charges dahil sinasabi nila na wala si Rivera sa Laguna nang mamatay si Michael. Kinailangan pang lumipad ni Zeki at ng PIDEA agent mula sa Baguio hanggang Manila para pumunta sa binyan at makuha ang ebidensyang kailangan nila para patunayang naroon si Rivera ng gabing mapatay si Michael. Ngayon ay pagbabayaran ni Rivera ang ginawa niya. Napatango si Sheila. Ngayon ay alam niya kung bakit wala sa Real si Zeki. Naunawaan na niya. Dapat ay noon pa niya naintindihan pero hindi niya binigyan ng pagkakataon ng binata na makapagpaliwanag. Ngayon, hindi lang si Sunny ang mawawala sa kanya, pati na rin si Zeki. Itinulak ni Sheila ang binata palayo dahil hindi niya mapakawalan ang nakaraan. Masyadong siyang takot na maiwan kaya hindi niya binuksan ng lubos ang kanyang puso kay Zeki. At ngayon ay talagang nag-iisa na nga yata siya. Patuloy niyang nilabanan ang pagpatak ng mga luha. Sunny ang tawag ko sa kanya. Sabi niya sa tinig na medyo namamaos na. Pero sigurado ako na papalitan ninyo ang pangalan niya. Gumiti si Brad at saka tinignan ang kargang sanggol. Hindi. Sunny na ang pangalan niya at hindi yun mababago. Bagay naman ang Sunny Prieto sa kanya, hindi ba? Pagkatapos ay sinulyapan siya ni Brad. Meron ka bang second name? Nagulat si Sheila sa tanong nito. Oo, Nicole. Nice name. Maganda bang pakinggan ang Sunny Nicole Prieto? Halos hindi na makapagsalita si Sheila. Ipapangalan mo siya sa akin? Tumawa si Brad. Oo, inalagaan mo siya ng mabuti at pinagpapasalamat ko yun. Isa pa ng kanya. Nagulat uli siya. Talaga? Gusto ko sana maging bahagi ka ng buhay ng pamangkin ko, Sheila. Oo naman, masayang tugon niya. I would be honored. Good. Papaalam ko sa iyo kung kailan gaganapin ang binyagan. Alright. Uwi ko na siya sa bahay.
Tumiyad si Sheila para halikan si Sunny sa pisngi. Mukhang malapit agad ang loob ng bata kay Brad. Behave ka ha. At bago pa mag-breakdown ng tuluyan, ay tumalikod na siya at mabilis na naglakad palayo. Nagtungo si Sheila sa pinakamalapit na ladies room at doon umago sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan sa pagpatak. She cried for the baby she'd just given up and for the man she had lost. Nag-iisa siya, ngunit iyon naman ang istorya ng kanyang buhay, kaya hindi siya dapat umiiyak ngayon. Gusto rin niyang magkaroon ng sariling baby balang araw, gaya ni Sunny, pero alam niya na hindi yun mangyayari. Hindi na siya makakakita ulit ng lalaking magmamahal sa kanya. Isang lalaking gugustuhin bigyan siya ng mga anak. Nagkaroon na siya ng ganoon at ngayon ay ayaw na siguro niya nitong makita. Tama naman kasi si Zeki. Hindi niya mahahawakan ang mga kinabukasan dahil ayaw niyang pakawalan ang nakaraan. Nakikita na niya iyon ngayon. Tama si Zeki. Problema niya na yun. Pero wala ito roon para masabi niya. Walang rason para nainiisin pa nitong bumalik sa kanya. Isa siyang babae na may issues at mga problema. Excuse me, ayoko makailam pero ayos ka lang ba? Napabaling si Sheila nang marinig ang boses ng babae. Nagtataglay ito ng mahaba at alon-along buhok at maamong mata. Isang estranghera pero sa kung anong dahilan ay lalo siyang napaiyak sa tanong nito. Natagpuan na lamang ni Sheila ang sariling sinasabi ang dahilan sa pag-iyak. Ikinuwento niya ang tungkol kay Sunny, ang lalaking minahal at nawala sa kanya, at ang pagkawala ng tsansa niyang magkaroon ng sariling anak. Nakinig sa kanya ang estranghera at inalo siya. Naunawaan ko ang nararamdaman mo. Higit sa ano pa man ay gusto kong magkaanak, pero wala akong kakayahan. Pisikal ang problema ko, ang sabi nito na umagos ang luha sa mga pisngi. Tuwing iniisip ko na natanggap ko na ang prognosis ng doktor, madidiscover ko na hindi pa pala. Kaya alam ko ang mararamdaman mo. Gustong gusto kong magkaroon ng anak at ang kaalamang hindi yun mangyayari ay bagay na hindi ko natanggap kahit alam kong dapat nang tanggapin. Siya naman ang umalo sa babae na kanina lamang ay siya ang nag-aalo sa kanya. Siya nga pala, hindi ko pa naipapakilala ang sarili ko. Ako si Abigail Landicho. Sabi nito nang kumalma na. Ako si Sheila. May naramdaman siyang affinity at special bond sa babae. Kahit ngayon lang sila nagkakilala, may pakaramdam siya na iyon ang magiging simula ng isang pambihirang pagkakaibigan. Kumbinsido si Sheila na siya at si Abigail ay magiging magkaibigan habang buhay. Hindi nagtagal ay nagawa rin nilang kumalma. Lumabas sila ng ladies room na nagmumula ang mga mata at namamaga ang mga ilong habang nagpaplano na mananghalian ng sabay isa sa mga nalalapit na araw. Matindi ang sikat ng araw nang lumabas si Abigail. Tumingila sa kalangitan si Sheila. Kahit medyo malamig ay napakaganda ng araw na iyon ng Nobyembre. Maganda ang sikat ng araw at ipinaalala niyon sa kanya si Sunny. Siniko siya ni Abigail sa tagiliran. Sa palagay ko ay may naghihintay sa'yo. Tumingin si Sheila sa parking lot. Naroon si Zeki. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang kotse at may hawak na pumpunan ng bulaklak sa isang kamay. Na mga sandaling iyon ay masayang-masaya siyang makita ang binata. Punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Bumalik ito sa kanya sa kabila ng mga problema niya. Bumalik si Zeki. Tinakbo ni Sheila ang distansya sa pagitan nila ni Zeki. Sinalo siya ng mga braso ng binata at hinalakan siya. And she knew in that moment he was also her sunshine and that her heart would always shine bright for him. I'm sorry, Zeki. Dapat ay naging supportive ako sa'yo. At tama ka, may problema ako. Pinapangako ko na sisikapin kong yumuko ito at hinalikan uli siya para patigilin sa pagsasalita. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay iniabot nito sa kanya mga bulaklak. Para sa iyo mga ito. Napaluha na si Sheila ng tuluyan. Nagdala ka pa ng bulaklak pagkatapos kong maging salbahe sa iyo sa telepono? Alam kong masama ang loob mo, pero hindi lang iyon ang makapagpatamboy sa akin palayo sa iyo. Nagpahid siya ng luha. Natutuwa ako na naisip mo yan. Akala ko ay hindi ka na makakarating ngayon. Bakit ang bilis mo yata makauwi? Tumawag ako sa daddy ko at humingi ng pabor.
Kailangan makarating agad ako rito, kaya niloko na ang pride ko at nanghiram ng chopper sa tatay ko. Oh, Zeki, mahal na mahal kita, sabi niya at bumulong na naman ang kanyang mga luha. Tinitigan siya ni Zeki. Sapat ba ang pagmamahal na yan para gamitin mo ang apelyido ko at dalhin sa sinapupunan mo ang mga anak ko at pagtiyagaan ang pagmumukha ko habang buhay? Tumango siya ng sunod-sunod. Bigla itong lumuhod doon sa parking lot ng QCC. In that case, Sheila Jobson, will you marry me? Yes, yes. Good. Pagkatapos, sinuot nito ang isang magandang singsing sa kanyang daliri. Napanganga si Sheila. Tiningnan niya ang singsing bago muling tiningnan si Zeki. Pero paano? Tumawa ito ng mahina. Isa na namang pabor mula sa daddy ko. Nagpadala siya ng sample sa kanyang personal jeweler nang sundin ako ng chopper niya sa Baguio. Napakurap siya. Ginawa niya yun? Yep, ang chopper, ang jeweler at ang travel agent. Nagtaas siya ng isang kilay. Travel agent? Ngumiti si Zeki at tumayo. Saka dumukot sa bulsa nito at inilabas ang isang envelope. Oo, may plane ticket sa loob niyan. Madali nang lakarin ang visa mo. Si daddy na uli ang bahala roon. Appearance lang ang kailangan mo. Magpapakasal tayo sa loob ng linggong ito. Tapos, saka tayo lilipad papunta sa 2-week honeymoon sa Aspern para sa Thanksgiving holidays. Dahil pareho tayong hindi marunong mag-sky, Aspen will be great. Magkukulong tayo sa loob ng cabin natin. Palagay ko ay dapat na nating simulan ang paggawa ng baby na pareho nating gusto. Nagsimulang lumobo ang puso ni Sheila. Halika na. Sabi ni Zeki sabay hawak sa kanyang kamay. Umuwi na tayo at planuhin ang kasal natin at iba pa. Habang magkahawak ang kamay na naglalakad, nasa isip nga ni Sheila na nagkakatotoo na nga ang mga panaginip niya. Gaya ng nais ni Zeki, ikinasal sila sa loob ng isang linggo. Si Brad ang best man at si Summer ang maid of honor. Dumating ang mami ni Sheila kasama ang medyo pandak na bagong asawa nito. Nagulat si Sheila nang dumalo rin ang kapatid na si Luis kasama ang pamilya nito. Mukhang nakaabot na sa Maynila at Cebu hindi lang ang tungkol sa kabayanihan ni Zeki sa pagkakaaresto kay Miguel Rivera kundi pati ang kanilang kasal. Naroon din ang buong pamilya taberna. Napanganga si Luis nang malaman na si Zeki ay isa sa mga naturang taberna. Naka-pink ruffle dress at si Sunny at obvious na hulog na ang loob ni Brad sa pamangkin. Si Sheila ang ninang ng paslit at si Zeki ang ninong. Hindi ako makapaniwala kung gaano mo kamukha ang mga kapatid mo. Bulong ni Sheila kay Zeki habang panay ang linga sa paligid. At ang gwapo rin ng daddy mo. Nilingon ni Zeki ang direksyon ng kanyang ama at saka tumawa. Sisiguruhin kung makakarating yung sinabi mo sa kanya. Aalis na tayo maya-maya ng kaunti. Handa ka na ba? Oo. Ngumiti si Sheila. Anong iningiti-ngiti mo riyan? Tanong ni Zeki. Sinalubong ni Sheila ang kanyang tingin. Ikaw, ang araw na ito, ang honeymoon natin, the rest of our lives together. Walang katapusan ang listahan. Kailangan ko pa bang magpatuloy? Umiling si Zeki. Hindi na. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo dahil ganoon din naman ang nararamdaman ko. And he meant it. Taglay ni Sheila ang lahat ng gusto niya sa isang babae. She would be his lover, his best friend, and his confidant. The woman who was and always would be his temptation was now his wife. Pakamamahalin niya ang asawa niya habang buhay. At yun na nga ang naging buhay ni Sheila at ni Zeki at bumuo sila ng isang magandang pamilya.